Sa syudad, isang tulay na naman ang pinasabog na naging laman ng balita at sinabing kagagawan iyon ni Lupin III. Sinabi pa ni Inspector Zenny Gata na nagbanta si Lupin na ang ika-6 na tulay naman ang pasasabugan kaya galit na galit ito at sinabing tutugisin niya talaga si Lupin. Napailing na lang si Lupin nang mapanood ang balita dahil hindi naman talaga siya ang may kagagawan yon. Nagtaka si Daisuke kung sino ang nagpapanggap na Lupin kaya ngayon ay iyon ang trabaho nilang alamin. Isang itim na armored truck ang pinagsuspetsahan ni Lupin kaya pinag-aralan nila ang ruta mula sa mapa. Napansin ng dalawa na mukhang pinag-isipan talaga ang ginagawang pagpapasabog sa mga tulay kaya naman plano nilang pigilan ang susunod na target ng mga iyon. Mapapansing bantay sarado ng kapulisan ang ika-6 na tulay at may nagpapatrolya rin sa ilog kaya binalaan ng isang pulis ang matanda na delikado ang lumapit sa may tulay. Si Lupin pala ito na nagbabantay kay Daisuke sa pagsised nito sa ilalim ng ilog upang i-deactivate ang de-remote na bomba. Kinabukasan ay natuwa ang mga pulis dahil walang naganap na pagsabog habang hinihintay naman nina Lupin ang pagdating ng salarin dahil sigurado silang titingnan yon kung bakit hindi sumabog ang bomba. Maya-maya pa ay isang matanda ang bumaba sa hagdan para manghuli ng isda pero nang masabit ang pamangwit ay naputol ito kaya natawa ang mga pulis. Pagkaalis ng matanda ay napansin nina Lupin na inaanod ang pamangwit na sa halip ay naroon lang sa isang tayo kung nasabit nga iyon. Dahil sa paghihinala ay sinundan ni Daisuke kung saan anodan ang pamangwit hanggang sa makarating siya sa may bandang dulo at doon dumating ang isang lalaki na hinila pataas ang pamangwit kasama ang bomba. Agad na kumilos ang dalawa para sundan ang lalaki at nakita nilang lumusot ito sa butas papunta sa isang gusali. Pinasok ni Lupin ang gusali at lumusot sa kisame upang makita kung anong ginagawa ng lalaki, ngunit isa pala iyong patibong kaya nahuli siya nito. Maging si Daisuke ay nahuli rin ng matanda at nang paputukan ito ni Daisuke ay hindi ito tinamaan dahil sa bulletproof screen na nakaharang sa pagitan nila. Doon nalaman ng dalawa na plano iyon ng matanda upang mawala ang armored truck. Dagdag pa ng matanda na plano rin niyang gamitin si Lupin pero tinawanan lang siya nito at sinabing hindi nagpapauto ang isang Lupin III. Doon ipinakita ng lalaki ang isang babae at sinabing nakadepende sa sagot ni Lupin ang buhay nito. Ipinakita nito kay Lupin ang mangyayari sa babae kaya nagawa nitong mapapayag ang magnanakaw. Ipinaalala nito na kapag nagtaksil si Lupin ay itutuloy niya ang balak niya sa dalaga. Pagkatapos ay pinasilip niya ang dalawa sa bintana at ipinakita ang pagsabog ng ika-6 na tulay. Maya-maya pa ay ipinaliwanag na nito ang plano at ang mga daan sa lugar na siyang lulusutin ng armored truck para durugan ito. Sinabi ni Lupin na masyadong mahaba ang proseso para lang sa isang truck gayong isang pistol lang ang kailangan niya. Nakipagkasundo si Lupin para sa buhay ng dalaga na nagpakilalang Lisa. Kinabukasan humender na ang target na armored truck nina Lupin at bawat madaanan yon ay ibinabalita nito sa dalawa. Nang makarating na sa ghost town ay saka kumilos ang dalawa. Kinironggan ni Daisuke ang daan kaya inisip ng driver na baka nagkamali siya ng dinaanan. Lumiko ito sa kabilang kanto at doon nagsimulang umatake si Daisuke kaya nagpanik ang driver at hindi napansin na peke ang inaakala niyang tulay kaya nahulog ang sasakyan sa bangkang inihanda ni Lupin. Papunta na ang mga ito sa tagpuan nila ng matanda kaya kumilos na rin ito at isinama si Lisa. Bago dumiretso ay ini-report muna ng lalaki si Lupin na nasa pier sa parke at nagkunwaring humihingi ng tulong kaya agad na kumilos ang kapulisan. Nang dala na ni Lupin ang pera ay nakipagnegosasyon ang lalaki kapalit ni Lisa para masiguradong mapapasa kanya ang pera. Sumunod si Lupin sa ipinag-utos ng lalaki kapalit ng buhay ni Lisa pero naisahan siya nito at siya rin ang napag-abutan ng mga pulis. Agad na pinusasan si Lupin pero sinabi ni Lisa na hindi si Lupin ang salarin kundi ang matandang lalaki. Naguluhan si Zenny Gata sa nangyayari nang biglang maputol ang tinutungtungan nila dahil sa bangka ng matanda at nadala-dala nito si Lupin. Aalisin sana ng lalaki ang pagkakatali niyo nang bigla siyang paputukan ni Lupin kaya tumilapon ito sa tubig habang patuloy na umaandar ang bangka hanggang sa makarating iyon sa lupa. Ngunit nagdating din doon ang mga pulis kaya agad na tumakbo si Lupin para tumakas. Nang hinayang si Lupin kay Lisa kaya biniro ito ni Daisuke na balikan iyon mag-isa. Sa gitna ng malakas na pagbuhos ng nyebe, isang matandang lalaki na nagngangalang Mr. Elder ang bihag ni Sam ito. Habang kinakausap ang matanda ay hindi nito alam na binubutes na ni Fujiko ang pader upang kuhanin ang rebulto. Ngunit nang magkaroon ng konting ingay ay agad itong napalingon at ibinato ang palakol kaya agad na tumakbo palayo si Fujiko. Pagkasakay sa snowmobile ay pinaulanan siya ni Sam ito ng bala pero dahil nakakalayo na ay nag-snowmobile na rin ang mga iyon hanggang na-corner nila ito. Tumilapon si Fujiko mula sa sasakyan at nang kukuhanin na sana ni Sam ito ang bag ay nanlaban si Fujiko at isa-isang binaril ang mga ito.
Ibinalita ni Sam ito sa kanyang amo ang nangyari ngunit dahil sa lakas ng pagbuhos ng nyebe ay hindi sila makalabas kaya nag-isip muna sila ng ibang paraan. Hindi alintana ni Fujiko ang lamig para lang makarating sa kuweba kung saan naroon si Lupin. Samantala, tumawag si Hayate sa kanilang headquarters upang ipaalam na nanakaw ang isa sa kanilang rebulto at natakasan sila ng salarin. Sinabi ng lalaki na malaki ang tiwala niya kay Hayate kaya ito ang pinili niya para sa misyon na iyon, at isa pa, ang planong yun ay ginawa upang malutas ang mga problema sa pera ng organisasyon kaya mahalagang hindi sila magkamali. Naiintindihan yun ni Hayate kaya humingi pa ito ng mas maraming tauhan para sa misyon. Pagkatapos ng tawag ay agad na binato ni Hayate ng palako si Sam ito at sinabing dapat pagbayadan nito ang pagkakamaling nagawa nito bilang tuntunin ng organisasyon. Natawa na lang ang matanda at sinabing nagpapataya ng mga ito para lang sa mga rebulto pero nabaling dito ang galit ni Hayate dahil sa pagbebenta nito ng tripleng presyo ng mga rebulto. Sinabi ni Mr. Elder na yun ay dahil iyon na lang ang natitirang yaman ng nayon at kung maaari nga ay huwag nila yung ibenta. Pinutol ni Kumaso ang pagtatalo ng dalawa at tinanong kung ano na ang kanilang plano. Sinabi ni Hayate na dahil isa pa lang ang nakuhang rebulto ni Lupin, ibig sabihin ay babalik pa si Fujiko para kuhanin ang isa pa kaya pag nangyari yun ay doon sila aatake. Maya-maya pa ay sinalubong na ni Hayate ang mga ipinadalang tauhan ng headquarter at agad na hinati sa dalawa ang mga ito. Ang kalahati ay pupunta sa nayon habang ang kalahati pa ay magpapatrolya sa lugar. Tingid sa kaalaman ni Hayate na minamanmanan sila ni Daisuke pero nang paalis na ito upang magbigay ng impormasyon ay bigla itong tumilapon sa nyebe. Samantala, napag-usapan ni Lupin at Fujiko ang tungkol sa isa pang rebulto na hindi nakuha sa nayon pero dahil madumi ang isip ni Lupin ay bigla nitong sinunggaban si Fujiko kaya pinaso siya nito ng kahoy na may apoy. Nang makarating si Daisuke sa kuweba ay naabutan nitong may bukol sa ulo si Lupin kaya inisip nito na kagagawan yun ni Fujiko bagay na itinanggi ng dalaga. Sinenyasan ni Lupin si Daisuke at pagkatapos ay iginapos nila si Fujiko. Habang naglalakad ay sinabi ni Daisuke kay Lupin na seryoso sina Hayate na harapin sila nang biglang may maghagis sa kanila ng granada kaya napatakbo agad sila. Nang sumabog yun ay ipinag-utos ni Kumaso na polanan pa ng bala ang loob ng kuweba. Inalis ni Hayate ang pagkakagapos kay Mr. Elder at sinabing sumunod sa kanyang utos kung ayaw pa nitong mamatay. Nakarating na si Lupin sa nayon kaya agad na nagplano ang mga tauhan. Inalok ni Lupin ng mga bungkos ng pera ang matanda kapalit ng rebulto pero hindi ito pumapayag hanggang sa ibigay na ni Lupin ang lahat ng meron siya, maging ang mismong kasuotan niya habang sa labas ay naghahanda sina Hayate ng gagamitin nilang bomba kay Lupin. Pinuksan ng matanda ang kahon ng rebulto at doon ay inilabas ni Lupin si Fujiko mula sa sako pati ang isa pang rebulto. Nagawang makalas ni Fujiko ang tali sa kamay nito at saka tumakbo palayo dahil na lamang pinatibungan siya ni Lupin para makuha ang rebulto. Dahil sa lakas ng pagbuhos ng nyebe ay walang ibang nagawa si Fujiko kundi manatili doon kasama si Lupin. Kinaumagahan pagkagising ni Lupin ay napatakbo ito palabas dahil natakasan na siya ni Fujiko. Sinabi ng matanda na tumakas na iyon pagkatapos siyang igapos doon. Agad na umalis si Lupin at sinundan ang mga bakas ng paa ng kabayo sa daan pero patibong lang pala iyon ni Hayate para iligaw si Lupin. Natuwa si Hayate dahil nagtagumpay umano ang plano niya kaya kukuhanin na nito ang mga pera at rebulto. Ngunit nagulat ito nang makita na isa-isang sumasabog ang ibang kubo sa labas na kagagawan pala nina Lupin at Daisuke. Nagtakbuhan ang mga tauhan habang ibinabalita naman ni Kumaso kay Hayate na natupok na ang kabilang bahagi ng nayon kaya sinabi ni Hayate na may naisip siyang plano. Dahil tatlo lang naman sina Lupin sa grupo ay paghihiwa-hiwalayan nila ang kanilang mga tauhan at nangakong aakuin ang responsibilidad kung hindi magtagumpay ang kanilang plano. Samantala, nakalas ni Fujiko ang taling nakapulupot sa kanya at saka kinalagon din ng tali ang matanda. Ayon sa matanda ay nakay Hayate ang mga rebultong nais ni Fujiko pero sinabi nito na nakuha niya na naman ang kailangan niya kaya hindi na yun mahalaga. Tingid sa kaalaman ni Hayate na nagtanim sina Lupin ng maraming bomba sa paligid kaya silang lahat ay nasabugan yon. Pilit tumayo si Hayate at hinamon si Lupin ng isang laban kaya naman agad itong nagpakita sa kanya. Ngunit dahil aminadong wala na rin siyang laban sa nakatutok na baril ni Daisuke ay tumakbo ito papunta sa bomba dala ang rebulto. Dismayado ang dalawa dahil hindi napasa kanila ang rebulto na naglalaman ng mapa ng kayamanan. Nang biglang dumating si Fujiko at nagpasalamat sa kanila dahil nagawa umano nitong makuha ang mapa ng kayamanan kaya magiging sobrang yaman niya na. Nainis si Lupin dahil muli na naman siyang tinraidor ng dalaga. Ngunit nasa matanda pa rin ang huling halakhak sapagkat peking mapa naman ang nakay Fujiko at isa pa ay nasa kanya rin ang mga perang iniaalok kanina ni Lupin.
Nang sumunod na mga araw habang nagmamaneho si Lupin ay nasilaw siya sa liwanag na biglang lumitaw kaya agad itong napapreno. Bumaba si Lupin upang alamin kung sino ang lalaki. Nagpakilala ito sa kanya bilang Mamo Kyosuke at sinabing naroon ito upang maghatid ng propesya. Ayon kay Mamo ay meron na lang 4 na araw si Lupin at pagkatapos ay maglalaho na ito sa mundo. Ikinwento niya iyon kay Daisuke pero hindi naman niya umano iyon pinaniniwalaan dahil sa dami ng sindikato na nais tugisin siya. Kinabukasan sa isang silid, naiinis na ang matanda dahil hindi pa dumarating si Lupin pero sinabi ni Zenigata na marunong namang tumupad sa usapan si Lupin. Nang biglang may marinig silang ingay kaya agad na napatakbo palabas si Zenigata pero nabasag na mga mangkok lang pala iyon. Humingi ng pasensya ang nagpapanggap na babae na si Ishikawa pala. Pagkabalik sa silid ay hindi na mapakali si Zenigata dahil sa hindi umano pagtupad ni Lupin sa usapan. Dahil doon ay inamin na ng matanda na siya si Lupin pero natawa lang si Zenigata kaya sinabi ni Lupin na maging ang mga inaakala nitong pulis ay mga tauhan niya. Agad niya itong ginamitan ng smoke bomb kaya matagumpay nilang nakuha ang gintong rebulto. Ngunit habang nagtatawanan ang dalawa ay biglang nawala ang rebulto bagay na ipinagtaka ng mga ito. Habang hinahanap nila iyon ay biglang lumitaw si Mamo at sinabing totoo ang sinasabi niyang malapit nang mawala sa paningin ni Lupin ang lahat. Sinabi ni Mamo na iyon ay paghihiganti ng kanilang angkan sa angkan ng Lupin para sa kanilang pagkamatay sa kamay ni Lupin XIII noong ika-31 ng Marso taong 2874. Natawa na lang si Lupin at umalis na dahil wala naman umanong Lupin XIII sa kanila dahil niwala pang ang Lupin IV pero sinabi ni Mamo na balang araw ay maiintindihan din iyon ni Lupin. Nang makalayo ay naisip ni Daisuke na parang pamilyar ang pangalan ni Mamo kaya nag-research ito sa mga libro. Dahil doon ay sinabi ng hindi interesadong si Lupin na si Ishikawa na lang ang isasama niya sa susunod na trabaho pero maging iyon ay nakikihanap din sa pangalan ni Mamo. Naupo na lang si Lupin hanggang sa nakatulog na ito at doon sa panaginip niya ipinaliwanag ni Mamo na gamit ang time machine kaya niyang tumawid ng pansamantala sa nakaraan man o sa hinaharap. Nakita niyang pinatay ng mga kaapo-apuhan ni Lupin ang mga inapo niya at lahat ng iyon ay nangyayari mga 900 taon mula ngayon. Sinabi rin nito kay Lupin ang araw ng kanyang kapanganakan, ika-18 ng Nobyembre taong 1932. Maya-maya pa ay nagising na si Lupin at kasabay niyon ang pagdating ni Daisuke at binasa ang impormasyong nahanap nila. Ayon sa libro, si Mamo Kyosuke ay isang scientist, sci-fi author at nakatanggap ng Hugo Award. Hilig nito ang pag-aaral ng tungkol sa oras at pangkalawakan hanggang sa nakabuo ito ng time machine at kasalukuyang naglalakbay ito sa oras. Nang itanong ni Lupin ang araw ng kapanganakan nito ay tugma iyon sa sinabi ni Mamo sa kanyang panaginip kaya medyo nagka-interes si Lupin at agad na pumunta sa isang lugar upang hamanin si Mamo. Ngunit nang lumitaw si Mamo ay sinabi nito na wala siyang intensyon na makipaglaban kay Lupin dahil kayang-kaya niya namang tapusin sa nakaraan ang ninuno nito para maglaho na lang ito ngayon. Bago umalis ay ipinaalala ni Mamo na 3 araw na lang ang natitira kay Lupin, kaya agad na bumunot ng baril si Lupin at sinubukang paputukan si Mamo pero hindi niya na iyon inabutan. Nagulat si Lupin nang biglang mawala ang kastilyo sa harap niya kaya sinabi ni Mamo na iyon ay dahil pinaslang niya ang gumawa niyon noon. Natatawang ikinwento ni Lupin sa dalawa ang nangyari pero mapapansin na seryoso ang dalawa habang nakikinig. Pumasok na si Lupin sa kanyang silid nang biglang dumating si Fujiko at napansin nitong may kakaiba sa kanya, kaya sinabi ng dalawa ang tungkol kay Mamo. Para hindi na mapag-usapan ay niyaya na lang ni Lupin si Fujiko sa labas para magsaya, pero habang nanunood ng karera ay biglang nawala ang isa sa mga kalahok at nang mapalingon si Lupin ay nakita niya doon si Mamo. Niyaya niya nang umalis si Fujiko at habang nalulumbay ay biglang tumunog ang kampana kaya naisip niyang yayain ng magpakasal si Fujiko bilang huling kahilingan bago man lang siya mawala. Pumayag ang dalaga bagay na ikinatuwa ni Lupin kaya agad nitong kinausap ang pari na ikasal sila. Nang maglalapat na ang kanilang mga labi ay biglang naglaho si Fujiko bagay na ikinagulat ng pari kaya napatakbo ito palabas ng simbahan. Doon lumabas si Mamo at sinabing hindi siya maloloko ni Lupin dahil alam niya na iniisip nito na kung magpapakasal silang dalawa ay magiging Lupin na rin ang apelyido ni Fujiko. Ibinalik muna niya si Fujiko sa nakaraan sa loob ng 3 araw hanggang sa maglaho na si Lupin sa mundo. Pagka-uwi ni Lupin ay iniwan na nito kina Daisuke ang baril niya at sinabing huwag siyang kakalimutan kapag nawala na siya. Pagkatapos yun ay bigla nang naglaho si Lupin kaya napaiyak na lang si Daisuke pero sinabi ni Ishikawa na ipaghihiganti niya ang kaibigan. Habang umiiyak si Daisuke ay biglang bumalik si Lupin at sinabing may makakamiss pala sa kanya kapag nawala na siya sabay tawa bagay na ikinainis ni Daisuke.
Kinahapunan ay pumunta si Lupin sa simbahan at nagkunwari na hinihiling na sana ay magpakita muli sa kanya si Mamo. Nang magpakita nga si Mamo ay nakiusap si Lupin na bigyan siya ng 2 kahilingan bago siya mawala. Pinagbigyan naman siya ni Mamo kaya hiniling ni Lupin na makasama niya ang pinakakamukha niyang ninuno na si Jirokichi ng Kawamuko na lolo ni Arsène Lupin. Pumayag si Mamo kaya sinabi na ni Lupin ang pangalawa niyang kahilingan, ang makita muli si Fujiko. Umalis si Mamo upang dalhin doon si Fujiko kaya agad na tinawag ni Lupin sina Daisuke at Ishikawa. Pagbalik ni Mamo ay nagulat ito dahil nasa bukid siya kaya napatanong siya sa lalaki kung anong taon na sa kasalukuyan. Sumagot ang magsasaka at sinabing Agosto na sa taong 1850. Napaisip si Mamo na baka nagkaproblema ang time machine kaya kailangan niya iyong ayusin. Nang biglang tawagin ang lalaki sa pangalang Jirokichi ng Kawamuko. Nagulat si Mamo at naisip na iyon ang ninuno ni Lupin kaya tinawag niya ito at agad na tinutukan ng baril. Lumapit sina Daisuke at Ishikawa kay Mamo at doon ay pinagtulungan nila itong atakihin. Doon nalaman ni Mamo na nasa tamang taon talaga siya at niloko lang siya ng 3 na tumakbo papunta sa kanyang time machine upang sirain. Wala nang nagawa pa si Mamo kaya napatakbo na lang ito sa takot. Nang magkamalay si Fujiko ay agad nitong hinila si Lupin papasok ng simbahan upang ituloy ang kanilang kasalbagay na pilit tinatanggihan ni Lupin. Mula sa sapilitang pagpapakasal, isang engranding kasalan ang ginaganap sa isang malaking barko. Agaw atensyon ang mamahaling diamante na suot ni Catherine na tinatawag na Eye of the Nile. Sinabi nito sa mga tao ang katotohanang may nagpaplanong nakawin iyon sa kanya dahil sa ipinadala umanong sulat ni Lupin. Ipinabasa pa ni Catherine ang nilalaman ng sulat ni Lupin, gayunpaman, hindi umano siya nababahala dahil naroon naman si Zenigata. Dahil doon ay lalong nagpapresko ang inspektor ngunit lingid sa kaalaman nito na si Fujiko ay nagpapanggap na katulong ni Catherine. Sa pier, pinagtulungang kuhanin ng 4 na lalaki ang wedding cake na i-deliver ng nagpapanggap na sina Ishikawa at Daisuke. Hindi nila alam ay nasa loob ng malaking cake na iyon si Lupin. Pagkadating sa barko ay in-inspection pa iyon ni Zenigata bago tuluyang ipasok para makasigurado pero nakalusot pa rin si Lupin na halos bumaliktad sa pag-iwas sa patalim. Samantala, habang nagpapalit ng damit si Catherine ay pasimpleng pinalitan ni Fujiko ang diamante para maunahan niya umano si Lupin. Sa pagsisimula ng seremonya ay napansin ni Lupin na naroon si Fujiko kaya inisip nitong may kaga siya sa diamante. Nang hahatiin na ang cake ay sinubukang kuhanin ni Lupin ang diamante pero hindi niya yun naituloy. Napansin naman iyon ni Catherine pero hindi niya yun pinansin hanggang sa matagumpay iyong nakuha ni Lupin. Maya-maya pa ay napasigaw ang isang babae nang mapaansing nawawala na ang diamante sa dalaga. Umakting naman si Catherine na nahimatay kaya agad na naging alerto si Zenigata pati na rin ang ibang mga bantay. Alam ni Zenigata na si Lupin iyon kaya sinabi nito na arestuhin agad ang sino mang mapansin na kakaiba at plano rin nitong inspeksyonin ang bawat isa. Pero hindi pumayag si Catherine at sinabing nakakabastos naman sa mga bisita niya kung gagawin iyon. Nagtaka si Zenigata dahil parang walang pakialam si Catherine sa nawawalang diamante pero sinabi nito na ayaw niyang sirain ang reception para lang sa 1 o 2 maliit na alahas bagay na ipinagtaka ng mga tao. Dagdag pa ni Catherine na nasa dagat sila kaya walang ibang matatakbuhan doon si Lupin at ipagkakatiwala na lang umano nito kay Zenigata ang paghahanap sa Eye of the Nile. Sa pagpapatuloy ng selebrasyon ay ipinasok na sa kusina ang cake at doon nakakuha ng pagkakataon si Lupin na makalabas at magbalat kayo, nang bigla niyang marinig ang pagtawa ni Fujiko na may hawak ding diamante. Doon nalaman ni Lupin na peke ang hawak niyang diamante dahil sinabi ni Fujiko na ipinalit niya lang iyon. Ngunit dahil sa pagpasok ng pusa doon ay tumalon ito kay Fujiko dahilan para mabitawan nito ang diamante at mabasag. Nang titigan yun ni Lupin ay natawa ito dahil peke rin pala ang diamanteng hawak ni Fujiko. Dahil doon ay nagkasundo ang dalawa na magsabwatan upang makuha ang totoong Eye of the Nile. Lumabas si Lupin sa silid ngunit nang makasalubong siya ni Zenigata ay parang namumukhaan siya nito kaya ipinakilala siya ni Fujiko bilang Count Nipil ng Belmont Dynasty na matagal ng kaibigan ni Catherine. Nakalusot ang dalawa mula kay Zenigata kaya nakarating na sila sa reception. Doon ay nilapitan at isinayaw pa ni Lupin si Catherine habang lumabas naman si Fujiko na alias Margaret upang hanapin ang diamante ngunit naroon na naman si Zenigata. Nang makita siya nito ay tinanong nito sa kanya kung may lakad si Catherine pagkatapos ng selebrasyon. Nang masagot ang tanong ay niyaya niyang sumayaw ang inspektor para mailayo ito sa silid hanggang sa makarating sila sa reception. Pinuri ni Fujiko ang pagsayaw ni Zenigata at doon iminungkahi nito na yayain ng inspektor na sumayaw si Catherine.
Ginawa nga iyon ni Zenigata kaya sina Lupin at Fujiko naman ang nagsayaw palabas hanggang sa makarating sila sa silid ng dalaga. Napunta ang atensyon ng mga tao sa pagsasayaw ng dalawa habang hinahanap ng dalawa ang Eye of the Nile ngunit nahihirapan silang makita iyon hanggang sa dumating na doon si Zenigata. Sa sobrang kalat ay inisip nito na nilooban na ang silid pero sinabi ni Fujiko na nililinis niya nga ang mga kalat na iyon. Hindi alam ni Lupin na naroon si Zenigata kaya nagkunwari na lang ito na may pangako sila ni Catherine na maglalaro ng baraha kaya siya naroon. Nang makapagpalusot ay sinabi ni Lupin na kumuha na lang si Fujiko ng kaya nitong kuhanin ng hindi nagpapahalata. Samantala, ipinahanap ni Zenigata ang pangalan ni Count Nipil sa listahan ng mga bisita pero wala iyon doon kaya inisip nito na si Lupin nga yun. Sa silid ay inamin ni Catherine na peke nga ang diamanteng nawawala at sinabing wala naman siyang pakialam sa kumuha niyon at nag-aaksaya lang umano ng oras ang inspektor sa paghahanap dito. Dumating si Zenigata sa silid ni Catherine at sasabihin sana nito ang tungkol kay Count Nipil pero agad itong inagapan ni Fujiko na sinang-ayunan naman ni Catherine at sinabing kaibigan nga niya iyon. Dahil doon ay lumabas na si Zenigata habang nalilito sa mga nangyayari. Samantala, tinanong naman ni Fujiko si Catherine kung nasaan ang tunay na diamante. Dahil naririnig ni Lupin ang pinag-uusapan ng dalawa ay pinupuntahan niya ang bawat lugar doon na sabihin ni Catherine kung saan umano naroon ang Eye of the Nile, ngunit hindi pa rin nila yun nakita. Habang magkausap ang dalawa ay napansin ni Fujiko na natutulog ang pusa ni Catherine nang nakabukas ang isang mata kaya naisip ni Lupin na imbestigahan iyon. Maya-maya pa ay dumating si Catherine at inamin na alam niya ang tungkol sa pagpapanggap ng dalawa simula pa lang at parating na umano ang tatapos sa dalawa, si Zenigata. Binilangan ni Lupin ang paglalakad nito hanggang sa magawa na ni Fujiko na patayin ang lahat ng ilaw sa barko at doon kinuha ni Lupin ang pusa na si Belle. Doon nabahala si Catherine at nang makitang iisa na lang ang mata ni Belle ay halos himatayan ito kaya sinabi nito kay Zenigata na kinuha ni Lupin ang diamante, ngunit huli na ang lahat dahil tumakas na doon ang dalawa. Dahil sa nangyari ay nais sanang tanggihan ni Zenigata ang natanggap nitong sulat mula sa World Police Conference sa Europe dahil inaalala nito ang pagtugis kay Lupin. Plano naman kasi umano niyong pasukin ang Kinmen Mansion at nakawin ang Golden Bust. Ngunit dahil mahalaga rin ang conference ay sinabi ni Zenigata na huhulihin muna niya si Lupin bago siya pumunta doon. Sa mansyon, isinigurado ni Zenigata na mahuhuli nila si Lupin ngayong gabi kaya inutusan nitong maging alerto ang mga pulis. Samantala, nagsimula ng kumilos ang apat papasok sa mansyon. Nauna na si Daisuke upang iliga ang mga pulis at saka sumunod ang tatlo na naghiwa-hiwalay para mapadali ang trabaho. Naglagay ng bomba si Lupin para masira ang pader ngunit may nakalagay pala dong anti-explosive plate na may kuryente para sa ekstrang proteksyon. Maging sina Ishikawa at Fujiko ay hindi rin nagtagumpay, at dahil doon ay agad na ipinag-utos ni Zenigata na hulihin ang mga ito. Agad na tumakbo palabas ang apat at nagsisihan dahil hindi nila nalaman na ganun pala kaprotektado ang lugar na iyon. Samantala, galit naman si Zenigata dahil muli silang natakasan ni Lupin gayong madali na sana nila iyong mahuhuli lalo na at wala ang mga iyong alam tungkol sa lugar. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin ang lalaki dahil naroon pa rin ang kanyang Golden Bust nang biglang tumawag ang commissioner at kinumusta kung nahuli na si Lupin. Sinabi ni Zenigata na muntik na kaya bigyan pa siya nito ng isa pang gabi, at kung hindi pa rin siya magtagumpay ay pupunta na siya. Napaisip ang lalaki kung babalik agad bukas si Lupin gayong muntikan na iyong mahuli kanina pero sinabi ni Zenigata na babalik iyon dahil alam niya ang diskarte ng magnanakaw. Habang iniikutan at inaaral ni Lupin ang lugar mula sa himpapawid ay ibinalita ng isang pulis kay Zenigata na may natuklasan silang butas sa lupa sa labas ng pader. Agad yung pinuntahan ni Zenigata at inisip kung kailan yung ginawa ni Lupin pero sinabi ng lalaki na iyon ay bomb shelter na ginawa noong panahon ng digmaan. Ang butas na iyon ay nagdudugtong sa mantelpiece ng mansyon kung nasaan ang Golden Bust. Pinag-aralan ng apat ang lugar pero dahil mukhang wala silang laban sa dami pa lang ng mga tauhan ni Zenigata ay naisip ni Daisuke na sumuko na lang sila bagay na hindi sinang-ayunan ni Lupin. Dahil doon ay nakaisip ng ideya si Fujiko, ang magpahuli si Lupin kay Zenigata upang umalis iyon sa lugar at saka sila sasalakay. Natawa na lang si Lupin at sinabing gagawin pa siyang pain kaya ipinakita niya sa mga ito ang mapa ng lugar na nakalagay ang butas kung saan siya nahulog kagabi. Naisip ni Daisuke na ayos ang ideya pero sinabi ni Lupin na hindi sila dadaan doon dahil isa iyong patibong. Habang naiinip na sa paghihintay sa pagdating ni Lupin ay isang lasing na lalaki ang umabala kay Zenigata kaya agad nitong ipinag-utos na ikulong na iyon hanggang sa mahulasan ito.
Si Lupin pala iyon at pumunta ito doon dahil sinuri nito ang butas at saka ibinalita sa tatlo na doon na nga sila dadaan dahil nakumpirma niyang hindi patibong ang butas na iyon. Kinagabihan ay kumilos na ang tatlo at nagtagumpay naman silang kuhanin ang atensyon ng mga nakabantay na pulis kaya agad na gumapang si Lupin papasok sa butas, habang umakyat naman si Fujiko sa mataas na poste. Tanaw niya roon ang nagpapatulong sa mga pulis na si Daisuke na kunwaring hindi gumana ang makina, hanggang sa ibanggana nito ang truck sa pader. Maya-maya pa ay nakarating na si Lupin sa tapat ng pinaglalagyan ng Golden Bus ngunit naroon si Zenigata. Nang biglang ibalita dito na may isang malaking truck na bumangga sa gate. Naalarma ang lalaki dahil sa mahal umano ng presyo ng gate na iyon kaya napatakbo ito palabas at walang ibang choice si Zenigata kundi sumunod. Nang nasa labas na ang mga ito ay doon na pinutol ni Fujiko ang linya ng kuryente kaya agad na kumilos si Lupin para kuhanin ang Golden Bus, ngunit nakapatong pala yun sa switch ng generator kaya muling nagkakuryente sa mansyon. Itinuloy pa rin ni Lupin ang pagkuha sa ginto pero nang palabas na siya sa butas ay sinarahan yun ni Zenigata. Tuwang-tuwa ito dahil kumagit umano si Lupin sa kanyang pain kaya makakapunta na siya sa Europe. Agad nitong ikinulong si Lupin pero nakalimutan siguro nito na mas mautak ang magnanakaw. Nagpalakpakan ng mga tao at natuwa ang commissioner sa balitang pagkakahuli kay Lupin at binati pa nga siya ng punong ministro bagay na nagpaluha sa inspektor. Naging laman din ito ng balita habang iniisip ni Ishikawa na tama nga siya na patibong iyon, nang biglang dumating si Lupin dala ang kompletong kagamitan nito sa pagtakas. Niyaya nito ang tatlo na pumunta sa airport para magpaalam kay Zenigata. Hanggang doon ay binabati pa rin si Zenigata at sa pamamagitan ng telescope ay nababasa ni Lupin ang sinasabi nito base sa buka ng bibig kaya nalaman ni Lupin na ililipat ang Golden Bus. Nang makasakay na sa eroplano ay agad na iyong umander at nakangiting nakasilip si Zenigata sa bintana nang bigla nitong makita si Lupin. Nagpumilit pa ito na ihinto ang eroplano ngunit huli na ang lahat. Pagkatapos yun ay nagpanggap sina Lupin na sila ang maglilipat ng Golden Bus kaya sa huli ay napasa kamay rin nila iyon.